Nang pumasok ang aking dating asawa sa ospital na buhat ang kanyang anak na babae, at nakita akong nakaupo sa waiting area, tumawa siya ng diretso sa mukha ko. Tinanong niya, nasaan na yung depektibong anak mo, patay na ba talaga? Palagi siyang walang kwenta. Wala siyang kaalam-alam na ang Chief of Medicine, na malapit nang iligtas ang buhay ng kanyang anak, ay siya ring batang binato niya palabas ng bahay, 18 taon na ang nakalipas. Bago ko simulan ang kwentong ito na hanggang ngayon ay nagpapabilis pa rin ang tibok ng puso ko, sabihin mo muna sa comments, saan ka nanonood nito ngayon? Nakaupo ako sa malamig na waiting area ng pangkalahatang ospital. Naglilipat-lipat ng lumang magazine nang hindi talaga binabasa ang mga salita nang marinig ko yung boses na yon. Yung boses na hindi ko narinig sa loob ng halos 2 dekada, pero kayang-kaya pa ring magpalipas ng sikmura ko. Si Marcos yun, ang aking dating asawa, ang lalaking sumira sa akin noong pinakakailangan ko siya. Dumaan siya sa automatic doors na buhat ang isang batang babae na mga 12 taong gulang. Maputla ang bata, pawis na malamig, at halatang malubha ang sakit. Sumisigaw siya ng tulong, desperado, humihingi ng agarang atensyon, katulad ng ginagawa niya sa lahat ng bagay sa buhay. Si Marcos, hindi siya humihingi ng please. Lagi siyang nag-uutos. Naniniwala siyang may karapatan siyang makuha ang lahat kapag gusto niya. Nagkatinginan kami ng aksidente, habang tumatakbo siya paalis sa front desk. Mga 3 segundo bago niya ako makilala. Nakita ko ang eksaktong sandali na tumama sa kanya ang pagkaunawa. Nanlaki ang mata niya, nanlalambot ang bibig, at saka lumabas yung pilipit na masamang ngiti na kilala ko na. Yung ngiti na lagi niyang suot bago siya magsaboy ng lason. Kinuha ng nurse ang bata mula sa kanyang bisig para madala sa ER. At nakatayo siya roon na nakatitig sa akin. Hindi ako umiwas ng tingin. Hindi ko siya bibigyan ng kasiyahan na makita akong mahina muli. Sa 63 taong gulang, natutunan ko na ang pagharap sa takot ng diretso ang tanging paraan para talunin ito. Naku naman, sabi niya, lumapit sa akin ng mayabang na lakad na hindi naalis ng panahon. Mas mukha na lang siyang kawawa ngayon. Kung hindi si Bernadette, ano ba to? Nagulat ako, nakita kitang nandito. Naglilinis na janitor sa ospital ngayon. No, alam ko na matagal na yang pupuntahan mo. Humugot ako ng malalim na hininga. Hindi ko papayagang maapektuhan ako. Naghihintay lang ako ng isang tao. Sagot ko ng kalmado. Bumalik sa pagtingin sa magazine. Hinihintay mo sino yung anak mo na may problema? Mapait na tawa niya. By the way, sabihin mo nga sa akin yung matagal ko nang iniisip. Buhay pa ba yung depektibong batang pinilit mong palakihin o ginawa na ba ng kalikasan yung dapat mong ginawa at inilagay siya sa lugar na hindi siya magiging pabigat sa iba? Nagsasalita ang mga salita niya sa waiting area. May mga tumingin, nagulat sa ganitong kalupitan. Dahan-dahang isinara ko ang magazine, inilagay sa kandungan, at tiningnan siya ng diretso sa mata. Wala akong galit o sama ng loob. May kalmadong katiyakan lang ako na malapit nang matanggap ng lalaking to ang aral ng kanyang buhay. Pero bago ko sabihin kung ano ang nangyari sa ospital na yon, kailangan nating bumalik sa nakaraan. Kailangan mong makita kung sino ang Bernadette, 25 taon na ang nakalipas, para maintindihan mo kung gaano kalalim ang butas na itinapon sa akin ng lalaking to. Kailangan mong malaman ang marupok na babaeng naniniwala sa kanyang mga pangako, na hinawakan ang kamay niya nang manumpa siya ng walang hanggang pag-ibig, na nagdala ng anak niya sa sinapupunan. Akala niya ipinagtatayo niya ng pamilya. Nakilala ko si Marcos noong 26 ako. Administrative assistant ako sa isang accounting firm at siya ang bagong sales manager. Galing sa malaking lungsod, puno ng malalaking plano at matamis na salita. May big city charm siya. Nagkwento siya ng mga biyahe sa abroad, bagong kotse, mamahaling restaurant. Para sa isang probinsyanang katulad ko mula sa maliit na bayan. Parang fairy tale lahat yon. Niligawan niya ako sa paang hindi ko pa naranasan. Bulaklak na ipinapadala sa opisina, hapunan sa pinakamahal na lugar. Pangako ng buhay na parang reyna sa tabi niya. Sinabi niyang espesyal ako, iba sa ibang babae, na ako ang pinili niya sa lahat ng nagkakandara pa sa kanya. Pakiramdam ko pinakamaswerte akong babae sa buong mundo. Nagpakasal kami pagkatapos ng 6 na buwan ng pagdedate. Maganda ang kasal, mahigit 200 bisita sa isang bulwagan na puno ng imported na liryo na sobrang mahal. Naka-white dress ako na parang galing sa pelikula ng prinsesa na may 1-0 talampakan na train. Sa mga larawan noon, totoo ang ngiti ko. Kumikinang ang mata ko sa pag-asa. Naniniwala talaga akong natagpuan ko na ang pag-ibig ng buhay ko. Maganda ang unang mga buwan. Marami siyang trabaho, malaki ang kinikita, at umalis ako sa trabaho para alagaan ang bahay tulad ng hiniling niya. Sabi niya, hindi dapat magtrabaho ang misis niya.
Senyalasyon na nabibigo siya bilang tagapagbigay. Noon parang romantiko, pero kalaunan naintindihan ko na puro kontrol yon. Gusto niyang lubos akong umasa sa kanya. Dumating ang pagbubuntis 2 taon pagkatapos ng kasal. Nang makita ko ang 2 pink na linya sa test, umiyak ako sa tuwa. Tumakbo ako para sabihin kay Marcos pag-uwi niya galing trabaho at binuhat niya ako. Pinaiikot sa sala. Magkakaroon tayo ng anak na lalaki. Ang aking tagapagmana, sigaw niya, nabaliw sa saya. Nag-uusap na siya tungkol sa pagtuturo ng basketball. Pagpapasok sa pinakamagandang private school. Pagiging tsam. Matindi ang mga buwan ng pagbubuntis. Pinanatili niya akong mahigpit sa lahat. Ano ang kinakain ko? Gaano karami ang timbang na nadadagdag? Kung tama ba ang ehersisyo? Bumili siya ng mga libro tungkol sa pagbubuntis at pagunlad ng bata. Pinilit niyang sumama sa bawat check-up. Gustong-gusto niyang kontrolin ang bawat detalye. Akala ko concern lang yon bilang mabuting ama. Hindi ko namalayan na obsesyon siya sa pagiging perpekto. Naalala ko ng malinaw ang huling check-up bago manganak. Ginawa ng doktor ang routine ultrasound at mas matagal siyang tumitig sa screen. Tinawag niya ang isa pang doktor para tingnan. Mababa ang usapan nila. Itinuro ang mga bagay sa imahe na hindi ko naiintindihan. Bigla akong kinabahan. May problema ba? Doktor, tanong ko. Nanginginig ang boses. Tumalikod siya sa amin ng may seryosong mukha na ginagamit ng mga doktor kapag may masamang balita. May mga markers na nakita na maaring magpahiwatig ng genetic condition. Wala namang agarang panganib sa buhay ng baby. Pero mahalagang maghanda kayo. Posibleng ipanganak ang bata na may Down syndrome. Tahimik ang opisina. Tiningnan ko si Marcos, naghahanap ng suporta. Umaasa na hawakan niya ang kamay ko at sabihing magkakasama tayo sa anumang mangyari. Pero ang nakita ko sa mukha niya ay nagpalamig ng dugo ko. Disgusto, galit, pagtanggi, maliyan, sabi niya, biglang tumayo mula sa upuan. Gawin ulit ang test. Hindi pwedeng mangyari ito sa akin. Sinubukan ng doktor na ipaliwanag na posibilidad lang yon. Kailangan pa ng karagdagang test para makumpirma. At kahit makumpirma, maaring magkaroon ng buong at masayang buhay ang mga batang may Down syndrome. Ayaw ni Marcos marinig. Lumabas siya ng opisina nang pabagsak ang pinto. Naiwan ako roon, nakaupo na nakapatong ang kamay sa tiyan. Nararamdaman ang galaw ng baby, at umiyak ako ng todo. Hindi dahil sa takot sa syndrome. Dahil sa reaksyon ng asawa ko. Kilala ko si Marcos ng sapat para malaman na ang pagiging perpekto ang lahat sa kanya. At ang anak na may special needs ay hindi kasama sa kanyang perpektong plano. Ang mga sumunod na linggo ay tahimik na impyerno. Halos hindi na siya nagsalita sa akin. Umuwi siya ng huli na amoy alak at murang pabango. Kapag sinubukan kong pag-usapan ang baby, ang paghahanda para sa anumang mangyari, pinuputol niya ako ng matalim. Ayaw ko pag-usapan yan, sabi niya, ikinukulong ang sarili sa home office. Nanganak ako sa Martes ng hapon. Mabilis, matindi, nakakatakot. Nandun si Marcos, pero parang nasa ibang lugar ang isip niya. Parang mas gusto niyang nasa iba kahit saan. Nang buhatin ng doktor ang aking baby, at marinig ko ang malakas at malusog na iyak, sumabog ang puso ko sa pag-ibig. Lalaki ito, ang aking Dante. Mabilis na nilinis ng nurse at dinala para makita ko. Napakaganda niya na may almond-shaped eyes. Maliit na patag na ilong, mga katangian na kilala ko. Alam ko kung ano ang ibig sabihin. Pero wala akong pakialam. Anak ko siya. Perpekto siya. Akin siya. Pag-ibig ko, bulong ko, hinalikan ng noo niya. Mahal na mahal ka ni Mama. Tumingin ako kay Marcos. Umaasa na makakita kahit isang spark ng nararamdaman ko. Pero ang nakita ko ay mas masahol pa sa walang pakialam. Disgusto. Tiningnan niya ang anak namin na parang nakakadiri. Hindi ko yan alagaan. Sabi niya ng mahina, pero sapat para marinig ko bawat salita. Hindi yan anak ko. Sinubukan ng mga nurse na itago ang hiya nila. Isa sa kanila ang kumuha ng Dante mula sa akin. Sabihin gagawin ang initial checks. Pero alam ko para bigyan ako ng sandali kay Marcos. Pagod na pagod ako, masakit ang katawan, nalilito. Pero sinubukan ko pa ring maniwala na shock lang siya, na makakaget over siya. Marcos, pakiusap, sabi ko, inabot ang kamay. Anak natin siya. Kailangan niya tayo. Umatras siya na parang masusunog siya sa haplos ko. Hindi siya anak ko, Bernadette. Malinaw na sinabi ko kung anong klaseng anak ang gusto ko. Yung bagay na yan. Itinuro niya ang crib kung saan inaalagaan ng nurse si Dante. Yung bagay na yan ay pagkakamali. Depektibo sa pabrika. Parang saksak ang bawat salita niya. Bawat pantig ay nagbubukas ng bagong sugat sa dibdib ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong umiyak.
Gusto kong bugbugin siya, hanggang maintindihan niyang pinag-usapan niya ang Bobby natin. Isang inosenteng buhay na bagong dumating sa mundo. Pero mahina ako, pagod, basag. Lumabas ka, sabi ko, iniwas ang mukha. Kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mong anak, lumayas ka na. At lumayas siya. Lumakad siya palabas ng delivery room sa maternity ward nang hindi lumilingon. Naiwan ako roon mag-isa. Umiyak ng tahimik hanggang ibalik ng nurse si Dante sa akin. Inilagay niya sa kandungan ko nang walang salita. Hinawakan lang niya ang balikat ko nang mahigpit na parang sinasabing, Kayamoto. Tiningnan ko yung maliit na mukha, yung matang bahagya pang bumubukas, yung maliliit na kamay na nagbubukas at sumasara, naghahanap ng mahahawakan. At sa sandaling yon, ginawa ko ang pinakamahalagang desisyon sa buhay ko. Kung kailangan kong pumili sa pagitan ng lalaking yon at ng Bobby na to, pipiliin ko palagi ang aking anak. Ang unang mga araw sa bahay ay nakakapanglaw. Bumalik si Marcos para lang kumuha ng damit. Sabi niya lilipat siya sa apartment malapit sa trabaho. Kailangan niya ng space para mag-isip. Pero alam naming pareho na katapusan na yon. Iniwan niya ako dahil hindi sapat na perpekto ang anak para sa ego niya. Pwede mong itago muna ang bahay, sabi niya habang nag-e-empake ng maleta. Pero huwag mong isipin na susuportahan ko yang batang yan habang buhay. Kapag matapos ng diborsyo, kailangan mong magtiis mag-isa. Nakaupo ako sa sofa na natutulog si Dante sa bisig ko. Hindi na ako tumayo para tingnan siyang umalis. Niyakap ko lang ng mahigpit ang Bobby ko at naisip, kakayanin natin. Hindi ko alam paano, pero kakayanin natin. Matindi ang realidad sa mga sumunod na linggo. Wala akong trabaho, wala akong savings na katuturan, at wala akong pamilya sa malapit na makakatulong. Namatay ang mga magulang ko sa car accident 5 taon na ang nakalipas, at ako lang ang anak. Pamilya ni Marcos bigla silang nawala nang malaman nila tungkol kay Dante. Ang nanay niya, na sobrang bait sa akin noong kinasal kami, biglang hindi na sumasagot sa tawag. Kailangan ni Dante ng patuloy na medical follow-up. Ang mga baby na may Down syndrome ay may mas mataas na risk sa heart problems, respiratory issues, hearing problems. Kailangan nila ng physical therapy mula bata para mapalakas ang kalamnan, speech therapy para matuto magsalita, occupational therapy para ma-stimulate ang development. Lahat yon may gastos na wala ako. Nagsimula akong magbenta ng gamit sa bahay. Una ang alahas na ibinigay ni Marcos noong kami magdedate at kasal. Sumunod ang electronics, mamahaling salaset, pati designer clothes na hindi ko naman suot. Bawat piso mahalaga. Bawat sentimo para siguradong walang kulang ang anak ko. Mabilis at malupit ang diborsyo. Nag-hire si Marcos na matalinong lawyer na ginawa ang lahat para patunayan na pabaya akong ina. Na itinago ko ang impormasyon tungkol sa kalusugan ng Bobby sa pagbubuntis, na sinusubukan kong kurakot siya. Wala akong pera para magbayad ng katulad na lawyer. Tinanggap ko ang deal na inoffer nila. Itinago ko ang bahay sa loob ng 2 taon. Pero kailangan kong ibenta at hatiin ang pera sa kanya. Walang child support, dahil sinabi niyang hindi kayang gamitin ni Dante ang pera ng produktibo. Naniniwala ang Georgie sa kasamaang palad. Nang 6 months na si Dante, bumalik ako sa trabaho. Nagtrabaho ako bilang tagalinis ng opisina sa downtown. Ang shift ay gabi 6 oras hanggang hating gabi. Iniwan ko si Dante sa kapitbahay na mababa ang singil. Hindi perpekto, pero yon lang ang kaya ko. Grabe ang routine ko. Gumigising ako 5 oras ng umaga kasama si Dante. Paliguan siya. Gawin ang ehersisyo sa bahay na tinuro ng therapist sa Community Health Center. Maglaro, istimulate siya. Sa 3 oras ng hapon, natutulog ako ng konti habang siya'y natutulog din. Sa 5 oras 30 minuto, iniiwan ko siya sa kapitbahay at pumupunta sa trabaho. Umuwi ako 12 oras 30 minuto ng gabi. Sinusundo siyang natutulog at dumating sa bahay na patay na patay. Pero lagi akong humahalik sa noo niya bago matulog. Sa weekends, nag-extra cleaning sa bahay ng iba para makaraos. Sumama si Dante, natutulog sa stroller habang nagkukuskos ako ng sahig, naglilinis ng banyo, nagpaplantsa. May mga nagrereklamo na dala ko siya. Sabi nila professional na may dalang bata sa trabaho. Nilunok ko ang luha at nagpatuloy sa paglilinis dahil kailangan ko ang pera. Pero alam mo kung ano ang pinakakamangha-mangha sa lahat masayang Bobby si Dante. Sa kabila ng lahat ng hirap, sa kabila ng mas mabagal na pagunlad, laging nakangiti siya. Kapag sinusundo ko sa kapitbahay, sumisilaw ang maliit niyang mukha. Inuunat niya ang maliliit na braso sa akin na may walang ngipin ng ngiti na natutunaw ang puso ko. Sa mga sandaling yon, alam kong sulit ang lahat ng sakit. Nang mag-1 taon siya,
Nagsimula siyang magpakita ng progreso na hindi ko inaasahan. Sabi ng therapist, maganda ang pagunlad niya. Gumagana ang early stimulation. Nagsimula siyang umupo mag-isa, gumapang. Umiyak ako sa tuwa sa bawat bagong milestone. Sa paligid ng panahong yon, nakilala ko si Dra. Whitman, isang pediatrician na espesyalista sa child development na nagsimulang mag-consult sa neighborhood health clinic. Sinuri niya si Dante sa routine visit at nagulat sa kanyang atensyon. Sa reaksyon niya sa lahat. Nag-istimulate ka ba sa bahay? Maam tanong niya. Ginagawa ko lahat ng itinuturo ng therapist, sagot ko. Madalas ko siyang kausapin. Nagbabasa ng kwento kahit maliit pa siya. Nagpapakita ako ng iba't ibang musika, kulay, texture. Ngumiti siya. Ituloy mo. May malaking potential si Dante. Ang mga batang may Down syndrome ay kayang marating ang higit pa sa iniisip ng tao. Lalo na kapag may nagsisikap mula pa bata. Binigyan ako ng buhay ng mga salitang yon. Nagsimula akong mag-research ng lahat tungkol sa child development, stimulation methods, special education. Sa araw na day off, pumupunta ako sa public library at nagbabasa ng maraming oras, nagnonote, nag-aaral. Magiging pinakamabuting ina ako para sa batang yon. Kahit kailangan kong mag-aral hanggang madaling araw pagkatapos ng buong araw na pagtatrabaho. Nagsimulang magsalita si Dante sa 2 taong gulang. Simple na salita muna. Mama, tubig, aw-aw kapag nakakita ng aso. Pero para sa akin, bawat salita ay malaking tagumpay. Kinuha ko sa lumang cellphone para panoorin ulit-ulit at alalahanin na umaasenso kami. Sa 3 taong gulang, kailangan ng isipin ang paaralan. Hindi kaya ang private schools at ang public schools sa lugar namin ay walang sapat na inclusion structure. Kumatok ako sa 12 ng pinto. Nakausap ang maraming prinsipal. May mga tapat na nagsabi, hindi nila alam kung paano i-handle ang special needs. May mga nagbigay ng bureaucratic excuses para hindi tanggapin ang enrollment. Doon ko nakilala si Maam Halili, ang prinsipal ng maliit na elementary school sa susunod na barangay. Pinakinggan niya ang kwento ko. Nakita si Dante na naglalaro ng blocks sa opisina niya. At sinabi, tanggap namin ang anak mo rito. Wala kaming karanasan sa Down syndrome. Pero mag-aral tayo ng sama-sama. At talagang nag-aral sila. Nag-aral si Maam Halili. Nag-train ng staff, nag-adapt ng materials. Namulaklak si Dante sa lugar na yon. Siyempre, may mga problema. May mga bata na nagsabi ng masasama. May mga magulang na nagrereklamo na nandun siya. Pero matatag ang paaralan. Sa paaralan nila napansin ang isang bagay na pambihira kay Dante. May photographic memory siya na kahanga-hanga. Sa 4 taong gulang, natutunan niya ang buong libro pagkatapos marinig ng 2 o 3 beses. Sa 5 taong gulang, alam na niya lahat ng kapital ng estado, bawat flag ng estado, ang mga anthem. Natulala ang science teacher nang ipaliwanag niya ang water cycle ng may detalye na hindi naiintindihan ng kapwa niya edad. Bernadette, tinawag ako ni Maam Halili sa meeting nang matapos ni Dante ang kindergarten. Ang anak mo ay may high capacities. Gifted siya. Nagulat ako. Paano may Down syndrome siya? Alam ko bihira, pero possible, paliwanag niya. Twice exceptional. May genetic condition siya na nakakaapekto sa ilang aspeto, pero sa paihong oras, may katalinuhan siyang higit sa average sa iba, lalo na sa memory, logic, at interest sa science. Binago ng pagtuklas na yon ang pananaw ko sa kinabukasan ni Dante. Hindi lang siya batang may special needs na kailangan kong tulungan mabuhay. Siya ay brilyanteng bata na may malaking potential na kailangan kong alagaan. Nagsimula akong maghanap ng mas advanced na educational materials. Pumupunta ako sa used bookstores para bumili ng second-hand books sa science, biology, anatomy. Dinurog ni Dante ang lahat. Sa 6 taong gulang, alam na niya ang pangalan ng bawat buto sa katawan. Sa 7 taong gulang, naiintindihan na niya ang basic physics at chemistry. Sa 8, sinasabi na niyang gusto niyang maging doktor. Gusto kong tulungan ang mga tao, Mama, sabi niya sa boses na nahihirapan pa sa ilang letra, pero matatag at sigurado. Gusto kong pagalingin ang mga tao. Tiningnan ko yung maliit na batang may katangian ng Down syndrome. May limitasyon sa motor, may speech na nangangailangan pa ng therapy, at nakita ko ang higante. Nakita ko ang batang hindi hinayaang tukuyin siya ng kahit ano maliban sa kanyang pangarap. Ang pagpasok sa elementary ay isa pang hamon. Maraming guro ang minamaliit si Dante dahil sa itsura, sa paraan ng pagsasalita, dahil medyo clumsy siya kapag gumagalaw. Sa unang linggo, tinawag ako ng math teacher. Maam, sa tingin ko dapat nasa special education school si Dante. Sabi niya nang may awa na nakakainis sa akin.
Hindi niya kayang makasabay sa grupo. Humugot ako ng malalim na hininga, pinigilan ang galit. Ma'am, sa lahat ng respeto, nagbigay ba kayo ng knowledge test bago ninyo sabihin yon, hindi naman specifically, pero dahil sa kondisyon niya. Kung gayon gawin ninyo, sabi ko ng matalim. I-evaluate kung ano talaga ang alam niya. At saka tayo mag-usap kung saan siya dapat. Binigyan niya ng test at halos matumba siya nang makita na perpekto ang sagot ni Dante. Mga tanong para sa mga bata na 2 taon mas matanda. Hindi lang sinagot ng tama, ipinaliwanag pa niya ang iba't ibang paraan para malutas ang problema. Mula noon, iba na ang tingin ng mga guro kay Dante. Hindi na awa kundi respeto. May ilan pa ring lumaban. Iniisip pa rin nilang hindi siya dapat nandun. Pero karamihan ay nakilala ang talento ng anak ko. Samantala, patuloy akong nagtrabaho ng todo. Naglilinis ng building, nag-housekeeping, naglalaban ng damit ng iba sa weekends. Lahat para mabayaran ang therapist ni Dante, supplies, mga libro na dinudurog niya. Mabilis akong tumanda sa mga taong yon. Nagkaubanan ako bago magnegatibo, 4 na po. Masakit ang katawan sa sobrang pagkukuskos. Namansahan ang balat sa pagod. Pero tuwing nakikita ko si Dante na may bagong libro, mata niyang kumikinang sa kuryosidad. Nagkukwento tungkol sa scientific discovery na may malaking ngiti. Alam kong sulit ang lahat ng sakripisyo. At si Marcos ay nawala sa buhay namin. Walang tawag kahit isang kaarawan. Walang regalo sa Pasko. Wala siyang pakialam kung buhay o patay ang anak niya. Para sa kanya, wala na kami mula nang ipanganak si Dante. Narinig ko sa mga kakilala na nag-asawa ulit siya, sa mas bata at magandang babae, at nagkaroon sila ng anak na babae. Ipinagmamalaki niya ang bata sa social media. Ipinapakita sa mundo na ngayon ay may perpektong pamilya na siya na lagi niyang gusto. Hindi ako magsisinungaling, masakit yon. Masakit makita na nakaka-move on siya, nakakagawa ng buhay na gusto niya, habang ako'y nag-iisa sa pagpupursige para mabigyan ng basic ang anak namin. Pero hindi ko hinayaang kainin ako ng sakit na yon. May mas mahalaga akong gagawin. Alagaan si Dante at tulungan siyang maabot ang pangarap niya. Nang magnegatibo 1-0 siya, tinawag ako ng paaralan para sa isa pang meeting. Oras na para pag-usapan ang pag-skip ng grade. Malayo sa level ng grupo niya si Dante. Paliwanag ng principal, natapos na niya ang lahat ng elementary content. Kailangan nating mag-isip na mas malaking hamon para sa kanya. Kaya sa 1-0 taong gulang, nag-skip si Dante ng 2 grade at diretso sa high school. Siya ang pinakamaliit at pinakaiba sa klase. Pero siya rin ang pinakamatalino. Nagulat muna ang ibang estudyante. May mga nanlait, nagsabi ng masasama. Pero nang mapansin nila na mas magaling siyang magpaliwanag kaysa sa guro, na tinutulungan niya ang lahat sa mahihirap na exam, naging parang bayani na siya sa klase. Sa high school, malinaw ang layunin ni Dante, makapasok sa medisina. Nag-aral siya ng may disiplina na hindi ko pa nakita sa anumang teenager. Gumigising siya 5 oras ng umaga, nag-aaral hanggang 7 oras, pumupunta sa paaralan, umuwi 6 oras ng gabi, at nagpapatuloy hanggang 11 oras ng gabi. Sa weekends, pumupunta sa library at nananatili buong araw. Sinubukan kong kumbinsihin siyang magpahinga, makipagkaibigan, gawin ang normal na bagay ng kabataan. Pero tiningnan niya ako ng may determinado na mata at sinabi, "Mama, kailangan kong patunayan na kaya ko. Kailangan kong ipakita sa lahat na hindi tinutukoy ng Down syndrome kung sino ako." Ang college entrance exam ay laban. Hindi dahil hindi kaya ni Dante academically. Higit pa siya sa sapat. Pero hindi pa handa ang mundo na tanggapin ang doktor na may Down syndrome. May tumawag na mabuting counselors na sinasabing binibigyan ko siya ng false hope, na imposible ang medisina para sa katulad niya, na dapat ko siyang hikayatin sa mas angkop sa limitasyon niya. Tahimik kong pinakinggan lahat at pagkatapos ay titingnan ko si Dante na nag-aaral sa kitchen table na napapaligiran ng biology at chemistry books at naisip ko, sa impyerno ang limitasyon na gustong ipataw sa kanya. Sa araw ng exam, hinatid ko siya hanggang sa gate ng universidad. Kinakabahan siya, pawis na malamig pero determinado. "Kaya ko to, ma," sabi niya para sa sarili kaysa sa akin. Makakaya ko. At nakayanan niya. Nang lumabas ang results at lumitaw ang pangalan niya sa listahan ng accepted, lumuhod ako at umiyak ng hindi pa nagawa. Hindi iyak ng lungkot o pagod. Iyak ng pasasalamat, ng pagmamalaki, ng tagumpay. Nakamit ni Dante laban sa lahat ng odds, laban sa lahat ng prejudice, laban sa lahat ng mababang expectation ng mundo sa kanya. Nakakuha ang anak ko ng slot sa medical school ng isa sa pinakamagandang universidad sa bansa. Ang pagpasok sa med school ay ibang universo ng hamon. Karamihan sa classmates ay mayamang anak mula sa mamahaling private schools
na may magulang na doktor o negosyante. Si Dante ay mahirap na batang may Down syndrome mula sa barangay na dumating sa boss pagkatapos ng 2 oras na biyahe. Mahirap ang unang mga buwan. May mga propesor na malinaw na nagdududa sa kakayahan niya. May mga kaklase na nagsasalita na masama sa halway. Pero may sandata si Dante na hindi nila inaasahan. Mas magaling siya sa kanilang lahat. Sa unang midterms, pinakamataas ang grado niya sa grupo. Sa presentations, ipinakita niya ang lalim ng kaalaman na nagpapanganga kahit sa mga doktor. Sa clinical case discussions, siya palaging una sa pagtukoy ng tamang diagnosis. Sa loob ng 1 taon, mula sa batang may Down syndrome, naging genius ng klase. Yung mga dating nanlight sa kanya ay humihingi na ng tulong sa pag-aaral. Yung mga professor na nagdududa ay nag-iimbita na sa research projects. Patuloy akong nagtatrabaho ng todo para makatulong sa gastos niya. Public ang universidad, pero may gastos sa books, materials, pamasahe. May scholarship si Dante, pero mahigpit pa rin kami. Naglilinis ako, nag-aalaga ng matatanda, tumatanggap ng anumang honest na trabaho. Hindi na kaya ng katawan ko ang ritmo ng 20 taon na ang nakalipas. Namamaga ang kamay ko sa arthritis mula sa sobrang mabibigat na paglilinis. Sumasakit ang likod ko. Umiinom ako ng painkillers araw-araw para lang makagalaw. Pero makita ang anak ko sa white coat na may stethoscope sa league ay nagpapahalin ng anumang sakit. Sa 3rd year niya, nagdesisyon si Dante na mag-specialize sa pediatrics. Gusto kong alagaan ang mga batang katulad ko. Mama, paliwanag niya. Gusto kong malaman nila na kayang maging anuman sila. Kahit anong diagnosis. Doon niya sinimulan ang rotations sa pangkalahatang ospital. Ang pinakamahalaga sa lungsod. Sa last year niya, inoffer sa kanya ang residency doon sa pediatrics na focus sa genetics at development. Pinakamagandang residency program sa estado. Sabi niya sa akin ng excited. Kung makapasok ako, makakapag-specialize ako sa gusto ko talaga. Nanguna siya sa residency exam. Una sa mahigit 200 kandidato. Yung batang tinanggihan ng sariling ama dahil sa Down syndrome ay ngayon ang pinakamatalinong resident physician sa pangkalahatang ospital. Nang makuha niya ang quote na may embroidered name, Yar Dante Vargas, pediatric resident, umiyak ulit ako. 24 taon ng pakikibaka, sakripisyo, mga gabing walang tulog, mabibigat na trabaho. Sulit lahat. Naging doktor ang anak ko. At hindi basta doktor. Sa halos 2 taon ng residency, kinilala na siya bilang isa sa pinakamatalinong isip sa ospital. Nag-publish siya ng articles sa major scientific journals. Nagbigay siya ng presentations sa national conferences. Inimbita siya sa genetics research team. Sa 26, napromote siya bilang chief resident ng pediatrics. Yung batang sinabi ng mundo na wala siyang mararating ay ngayon ang namumuno sa team na 15 doktor. Lahat mas matanda sa kanya. Lahat normal. Lahat tumitingin sa kanya ng may respeto at paghanga. Sa paligid ng panahong yon, pinilit niya akong bumili ng bahay. Sapat na ang pagrenta, ma, sabi niya ng seryoso. Buong buhay mo akong pinagtrabahuhan. Ngayon naman ako naman ang bahala sa'yo. Sinubukan kong tanggihan. Sabi ko mag-ipon siya, mag-invest sa future niya. Pero hindi tinanggap ni Dante ang hindi. Bumili siya ng simple pero komportableng bahay sa tahimik na subdivision. Pinagkakabit-kabit ng buo, at pinilit akong tumigil sa trabaho. Tap na ang mga araw mo ng pagkukuskos ng sahig. Mama, sabi niya habang hinahawakan ang mga kalyo kong kamay. Ngayon magpapahinga ka na. Alagaan mo ang kalusugan mo. Mag-e-enjoy ka na sa buhay. Sa 50 esko, sa unang pagkakataon mula nang ipanganak si Dante, hindi na ako nag-aalala sa pera. Hindi na ako gumigising ng madaling araw para sumakay ng bus. Hindi na ako nagkukuskos ng sahig hanggang sumigaw ang likod ko. Pwede na akong maging simpleng nanay nang hindi kailangang maging tatay, nanay, tagapagbigay, at therapist ng sabay-sabay. Ang bagong routine ko ay gumigising ng walang alarm, kalmadong agahan, maglakad sa park, mag-attend ng craft classes sa simbahan. Simple na bagay na wala akong oras noon. Pinipilit ni Dante na dalhin ako sa regular na check-up. Inaalagaan ang bawat detalye ng kalusugan ko ng parehong sigasig na ginagawa niya sa pasyente niya. Doon namin nadiskubre na may high blood pressure ako, type 2 diabetes, at simula ng osteoporosis, ang bayad sa mga taon ng stress at mabigat na trabaho. Gumawa si Dante ng complete treatment plan. Pinili ang pinakamagandang specialists, at personal na sinusuri ang bawat test. Buong buhay mo inaalagaan mo ako, sabi niya. Ngayon hayaan mo akong alagaan ka. At ganoon ang lumipas na mga taon. Ako'y gumagaling mula sa buhay na puno ng hirap. Siya'y nagtatayo ng brilyanteng karera. Sa wakas, payapa na kami.
Sa wakas, makakahinga kami ng walang bigat ng survival na dumudurog sa amin. Si Marcos ay nanatiling multo ng nakaan. 18 taon na walang isang salita, walang senyales ng buhay. Hanggang sa Martes ng umaga sa pangkalahatang ospital. Nandun ako dahil hiniling ni Dante na pumunta ako para pumirma ng papeles para sa kanyang medical insurance kung saan ako ang beneficiary. Maaga ako dumating, kumuha ng number, at umupo para maghintay. Naglilipat-lipat ako ng magazine nang marinig ko ang kaguluhan sa entrance. Isang matandang lalaki ang tumakbo sa automatic doors na buhat ang teenager sa bisig. Sumisigaw siya ng tulong. Desperado. Tumingala ako at tumigil ang puso ko. Kahit mas matanda, payat, baluktot, nakilala ko ang mukha. Si Marcos yun. Hindi muna niya ako nakita. Sobrang focused siya sa pagpapagamot sa bata. Pero nang kunin ng mga nurse ang bata papuntang ER, tumalikod siya at nagkatinginan kami. Nakita ko ang gula sa mukha niya, ang delayed recognition, at saka yung ngiti na matagal ko nang naalala. Lumapit siya ng medyo clumsy, halatang natinag, pero sinusubukan pa ring panatilihin ang dating yabang. Bernadette, sabi niya, at ang pangalan ko sa bibig niya ay parang lason. Ano ba to? Sorpresa. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya. Matanda na siya, mas matanda sa 18 taon. Puti na ang buhok, lumulubog at batik-batik ang balat. Mukha siyang may sakit, marupok, tapos na. Nagtatrabaho ka ba rito? Tanong niya nang may pang-aasar. Naglilinis ng banyo sa ospital, naghihintay lang ako ng anak ko. Sagot ko ng kalmado. Doon niya binato yung mapait na tawa at sinabi ang mga salitang sinabi ko sa simula. Buhay pa ba yung depektibong anak mo o ginawa na ba ng kalikasan ang trabaho? Hindi ko siya pinatapos. Mabuti naman si Dante, salamat sa pagtatanong. Sabi ko na matatag ang boses kahit nag-aapoy ang galit sa loob. Sa katunayan, dito siya nagtatrabaho. Tumawa ng mas malakas si Marcos. Nagtatrabaho dito bilang naglalaban ng instrumento, nagtutulak ng stretcher. Oh, Bernadette, palagi ka talagang magaling gumawa ng kwento para maging mas mabuti ang pakiramdam mo sa mga maling desisyon mo. Sa sandaling yon, bumukas ang pintuan ng ER. Lumabas si Dante sa kanyang walang bahid na white coat. Ang chief resident badge nakasabit sa lig. Sinusundan ng 3 residente na sinusulat ang bawat salita niya. Nagpapaliwanag siya tungkol sa protocol gamit ang komplikadong medical terms ng may natural na autoridad ng taong marunong talaga. Nakikinig ng mabuti ang mga residente. Nagtatanong na sinasagot niya ng may pasensya at katumpakan. Nakita ni Dante ako sa reception at sumilaw ang mukha niya sa malaking ngiti na laging natutunaw ang puso ko. Nagpaalam siya sa grupo at lumapit sa akin. Mama, sabi niya, yumakap sa akin. Pasensya sa pag-aantala. May emergency sa pediatric ICU at kailangan nila ng assessment ko. Hindi hanggang sa bitawan niya ang yakap nang mapansin niya si Marcos na nakatayo sa tabi ko. Nakanganga, maputla na parang multo. Okay ka lang ba? Matanong ni Dante. Napansin ang tensyon ko. Nakakaistorbo ba tong gentleman nato, sasagutin ko sana. Pero nauna si Marcos nang nanginginig ang boses. Dante, anak ko. Tiningnan ng anak ko ang matandang lalaki ng neutral na professional expression. Walang pagkilala roon. Tanging automatikong kagandahang loob ng doktor na nakikipag-usap sa kamag-anak ng pasyente. Opo, ako po si Yar Dante Vargas. Kamag-anak po ba kayo ng pasyenteng bagong admit, tanong niya, habang kinukuha ang tablet para tingnan ang file. Ako ang tatay mo, sabi ni Marcos, nabibiyak ang boses. Walang hanggan ang katahimikan na sumunod. Tumigil si Dante sa pagtype sa tablet at dahan-dahang tumingala para tingnan si Marcos. Nanatiling neutral ang mukha, pero kilala ko ang anak ko. Kilala ko ang bawat galaw. Nakita ko ang lumang sakit na nagigising. Pero nakita ko rin ang lakas na binuo niya sa mga taon. Hindi po, sir, sabi ni Dante ng kalmado pero matatag. Hindi po kayo ang tatay ko. Namatay po ang tatay ko bago ako ipanganak. Ikaw lang po ang lalaking nanliligaw sa nanay ko, at iniwan kami 18 taon na ang nakalipas, dahil hindi ako sapat na perpekto para sayo. Umatras si Marcos na parang sinampal. Anak, ako, Yar Vargas po, pagtama ni Dante. At hindi po ako anak ninyo. Ngayon, kung papayagan ninyo, kailangan kong malaman ang relasyon ninyo sa pasyenteng bagong dating para ma-attend ko ng maayos. Sa sandaling yon, lumapit ang nurse na may chart. Yar Vargas, ang pasyente, si Iman, 12 taong gulang, admit dahil sa seizure at mataas na lagnat. May history ng seizure mula 6 months old ang report ng tatay. Kailangan po ng assessment ninyo agad. Kinuha ni Dante ang chart at nagsimulang magbasa.
Nakita ko ang pagbabago sa mukha niya, ang professional expression na nagiging tunay na pag-aalala. Tiningnan niya si Marcos. Kayo po ba ang tatay ni Iman, tanong niya. Tumango lang si Marcos, hindi makapagsalita. Sumama kayo sa akin, sabi ni Dante, naglalakad patungo sa yard. Kailangan ko ang complete history ng seizures niya. Kailan nagsimula, gaano kadalas, gaano katagal ang bawat episode, anong gamot ang iniinom niya. Naiwan ako roon na nanonood sa kanilang pag-alis. Lumilingon si Marcos ng isang beses na naghahanap sa akin. Pero tumalikod ako. Hindi niya deserve kahit yon mula sa akin. Umupo ulit ako at naghintay. Alam kong matatagalan si Dante. Lagi siyang nagbibigay ng oras sa bawat pasyente, lalo na kung bata. Kinuha ko ang cellphone at nagkunwaring busi. Pero tumatakbo ang isip ko sa 1,000 miles per hour. Pinoproseso ang kabaliwan ng lahat. Yung lalaking nanligaw sa amin ngayon ay umaasa sa anak na tinanggihan niya para iligtas ang anak na pinili niyang mahalin. Perpekto ang irony na parang script ng pelikula. 2 oras ang lumipas. Sa wakas, lumabas si Dante mula sa yard na mukhang pagod pero satisfied. Umupo siya sa tabi ko. Kamusta ka, tanong niya ng mahina. Ako dapat ang nagtatanong niyan, sagot ko, hinawakan ang kamay niya. Huminga siya ng malalim. Stable na si Iman. Seizure dahil sa mataas na lagnat mula sa impeksyon. Nagbigay ako ng antibiotics at anticonvulsants. Magistay siya ng ilang araw para mamonitor. Asya, tanong ko nang hindi binabanggit ang pangalan. Desperado siya, sabi ni Dante. Malubha ang epilepsy ng anak niya. May ilang beses na daw na hospital. Pinakita niya sa akin ang folder na puno ng studies. Diagnosis mula sa iba't ibang specialists. Mukhang walang doktor na nakontrol ng buo ang seizures. Hindi ko alam kung ano ang maramdaman. Bahagi ng akin gusto ng kasiyahan. Gusto kong makita ito bilang divine justice. Yung lalaking tinanggihan ang anak, dahil sa genetics ngayon, ay may anak na babae na may malubhang neurological problem. Pero ang mas malaking bahagi ko, yung itinuro sa akin ni Dante sa mga taon, ay nalulungkot lang para sa inosenteng batang nagdurusa. Ano ang gagawin mo, tanong ko. Trabaho ko, sagot niya ng simple. Alagaan ko si Iman ng pinakamabuti ko. Hindi siya kasalanan kung sino ang tatay niya. At hindi ako naging doktor para pumili kung sino ang tutulungan beses sa galit. Ang anak ko, laging puno ng integridad. Laging mas mabuti kaysa sa karapat-dapat namin. Sa mga sumunod na araw, nanatili sa ospital si Iman, at personal na hinandle ni Dante ang case. Nag-order siya ng complete battery of tests, nag-consult sa ibang specialists, binasa ang buong history. Alam ko ginawa niya yon hindi para kay Marcos, kundi sa kabila nito. Sinubukan ni Marcos na lapitan si Dante ng maraming beses, naghintay sa hallway. Sinubukang mag-small talk lampas sa medical. Pero pinanatili ni Dante ang impeccable professional distance. Sinagot niya ang kailangan tungkol sa treatment, at yon lang. Sa ika-4 na araw, gumawa ng important discovery si Dante. Binabasa niya ang lumang scans ni Iman nang mapansin niya ang isang bagay na hindi napansin ng ibang doktor. Ma, tawag niya sa akin ng hapon na excited ang boses. Sa tingin ko natagpuan ko ang ugat ng seizures ni Iman. May maliit na malformation sa temporal lobe na hindi nakita ng iba dahil lumalabas lang sa specific type ng MRI. Kung tama ko, may surgery na pwede na tuluyang mawala ang seizures. Maganda yon, sabi ko. Sasabihin mo ba sa kanya may pause? Dahil tama yon. Gabi na nang tawagin ni Dante si Marcos sa opisina niya. Wala ako roon, pero ikinuwento sa akin ni Dante mamaya. Ipinakita niya ang scans, ipinaliwanag ang finding, detalyado ang operasyon at sansa ng tagumpay. Tahimik na pinakinggan ni Marcos lahat. Tumutulo ang luha sa mukha. Nang matapos si Dante, sinabi lang ni Marcos, bakit mo ginagawa to, tanong ni Dante. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo at sa nanay mo, bakit mo pa inaalagaan ang anak ko? Tahimik daw si Dante sandali na naghahanap ng salita. Pagkatapos sinabi niya, dahil hindi ako katulad mo. Iniwan mo ang anak dahil sa genetic condition. Hindi ko iiwan ang pasyente dahil sa kung sino ang tatay niya. Si Iman ay deserve ng pinakamabuting treatment at ibibigay ko yon sa kanya. Hindi para sa'yo kundi para sa kanya. Sinubukan ni Marcos na magsalita pa, humingi ng tawad, pero itinaas ni Dante ang kamay para itigil siya. Mr. Thorne, naiintindihan ko na mahirap to, pero gusto kong malinaw. Nagsisimula at nagtatapos ang relasyon natin dito sa ospital sa treatment ng anak ninyo. Hindi ko gusto ang tawad ninyo. Hindi ko gusto ang sinusubukan ninyong mag-reconnect. May magandang nanay ako na naging tatay at nanay sa akin buong buhay ko. May buong at masayang buhay ako. Bahagi mo ang yenay ko, pero hindi ka bahagi ng kwento ko.
Umaasa akong igagalang mo yon. Pinlano ang surgery ni Iman sa susunod na linggo. Hindi si Dante ang mag-o-operate. Pediatrician siya, hindi neurosurgeon. Pero siya ang mag-coordinate sa buong team at mananatili sa proseso. Pumunta ako sa ospital sa araw ng operasyon. Hindi para makita si Marcos, kundi para suportahan ang anak ko. Alam kong kahit gaano siya ka-professional, natitinag siya sa sitwasyon. Nakasalubong ko si Marcos sa waiting room na mag-isa. Mukha siyang iba, mas baluktot, mas marupok, mas takot. Nang makita niya ako, dahan-dahang tumayo. Bernadette, sabi niya ng paos ang boses, pwede ba tayong mag-usap? Pakiusap gusto kong sabihin sa kanya na magpakailanman siyang magtiis. Gusto kong tumalikod at umalis katulad ng ginawa niya 18 taon na ang nakalipas. Pero naalala ko ang sinabi ni Dante tungkol sa hindi pagiging katulad niya, sa pagiging mas mabuti. Humugot ako ng malalim na hininga at tumango. Umupo kami ng may distansya. Tiningnan niya ang nanginginig niyang kamay bago magsalita. Hindi ko nga alam kung saan magsisimula, sabi niya. Ang humingi ng tawad ay parang napakaliit para sa ginawa ko. Hindi ako sumagot, naghintay lang. Nang ipanganak si Dante, natakot ako, tuloy niya. Ang nakita ko lang ay ang sindrome, ang pagkakaiba. Ang sasabihin ng tao, hindi ako makakita lampas doon. At duwag ako para aminin na ang problema ay nasa akin, hindi sa kanya. Tama ka, sabi ko sa kanya. Hindi sapat ang tawad. Tumango siya, umiiyak. Itinapon ko ang pinakamagandang bagay na pwedeng mangyari sa akin. May second chance ako kay Iman. Akala ko pwede kong maging tatay na hindi ko naging kay Dante. Pero may madilim na sense of humor ang buhay. Ipanganak si Iman na may malubhang epilepsy. At alam mo ba kung ano ang unang reaksyon ko? Takot ulit. Duwag ulit. Halos gawin ko ulit ang parehong pagkakamali. Pero hindi mo ginawa, sabi ko ng malamig. Hindi, dahil hindi ako pinayagan ng misis ko. Sabi niya kung iwan ko ang bata, alis siya. Kaya nanatili ako. Natuto akong magmahal lampas sa limitasyon. Pero huli na para kay Dante. Huli na, kinumpirma ko. Nang makita ko siya roon sa white coat, naririnig na tinatawag na doktor, namumuno sa buong team. Bernadette, hindi ako makapaniwala. Paano nangyari na naging brilyanteng doktor ang batang tinawag kong depektibo sa sipag? Tinapos ko ang pangungusap niya. Sa determinasyon, sa nanay na hindi kailanman nagduda sa kanya. Sa therapies, stimulation, quality education, sa walang kondisyong pag-ibig, lahat ng ayaw mong ibigay sa kanya. Humagulgol siya, tinakpan ang mukha. Tiningnan ko yung basag na lalaki, at hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Wala akong naramdaman, puro kawalan. Wala na siyang kabuluhan sa akin. Wala ng galit, pagnanasa ng revenge. Puro kawalan ng pakialam. Kamanghamanghang lalaki si Dante. Sabi ko sa kanya, nakaligtas na siya ng daan-daang buhay ng bata. Nagpublish siya ng research na nagbabago kung paano tinatrato ng medisina ang mga ganitong kondisyon. Respetado siya, hinahangaan, minamahal, at nakamit niya lahat yon hindi dahil sa'yo, kundi sa kabila mo. Itinaas ni Marcos ang mukha na puno ng luha. Alam ko hindi ko deserve ang tawad. Hindi ko deserve kahit magsalita sa kanya. Pero kailangan mong malaman na nagsisisi ako araw-araw. Araw-araw nakikita ko si Iman at naalala ko siya. Ang nawala ko, ang naging siya nang wala ako. Ano, sabi ko, tumayo. Sana'y samahan ka ng pagsisisi, habang buhay. Sana'y hindi mo makalimutan na iniwan mo ang perpektong anak, dahil masyado kang di perpekto, para makita lampas sa ilong mo. Tatalikod na ako nang tawagin niya ulit. Bernadette, hintay. Ang misis ko umalis 6 months na ang nakalipas. Nakilala niya ang iba. Kinuha niya lahat sa diborsyo, bahay, kotse, savings. Sa maliit na apartment ako nakatira. Halos hindi sapat ang kinikita ko para sa bills. Kinansela ang insurance ni Iman dahil hindi ko mabayaran. Tinatrato siya rito sa tulong ng gobyerno o anuman ang meron ngayon. Nawala lahat sa akin. Inaasahan niya ang awa. Inaasahan niyang maramdaman ko ang para sa kanya. Pero mas nadagdagan lang ang kawalan ko. Alam mo kung ano ang nakakatawa, sabi ko sa kanya. Inalagaan ko si Dante ng walang sariling bahay. Nagtatrabaho ng 3 trabaho. Nakatira sa maliit na kwarto, kumakain ng basic. Wala kaming kahit ano, pero may pag-ibig kami. May layunin kami. May isa't isa kami. May lahat ka na material at nawala lahat, dahil hindi mo alam kung paano pahalagahan ang mahalaga. Hindi kita naawa, Marcos. Ani mo lang ang itinanim mo. Sa pagkakataong to, umalis ako nang hindi lumilingon. 6 na oras ang surgery ni Iman. Tagumpay. Dumating si Dante para ibigay ang balita ng pagod
pero masaya ang mukha. Mabuti na siya, sabi niya. Tinanggal ng neurosurgeon ang buong malformation. Bumaba sa mas mababa sa 5% ang tsansa ng seizure. Makakapamuhay siya ng normal. Yakap ko ang anak ko. Namamaga ang dibdib sa pagmamalaki. Iniligtas mo ang buhay niya. Iniligtas natin, pagtama niya. Nakita ko lang ang problema. Sama-sama ang buong team. Laging mapagpakumbaba, laging nagbabahagi ng kredito. In discharge si Iman 1 linggo pagkatapos. Sa araw na umalis siya, sinubukan ni Marcos na lapitan ulit si Dante. Magpasalamat ng sobra, magtatag ng kaugnayan. Pero tinanggap lang ni Dante ang kamay ng pormal. Binati ang bata ng mabuting pagaling at nagpaalam. Ganun lang kasimple, walang drama, walang galit, pero walang binuksan na pinto. Akala ko tapos na ang kwento. Alis si Marcos na may pinalakas na anak, at babalik kami sa normal. Pero may iba pang plano ang tadhana. 3 buwan. Pagkatapos, nasa bahay ako nang maagang umuwi si Dante galing trabaho. May kakaibang itsura siya. Hindi masaya, pero hindi rin malungkot. Parang nasa pagitan ng gulat at hindi makapaniwala. Mama, may sasabihin ako, sabi niya, umupo sa sofa. Ano yon, okay ka lang ba hinintay ako ni Marcos sa ospital ngayon? Nagtensyon ako ng todo. Ano ang gusto niya, huminga ng malalim si Dante. Sabi niya mabuti na raw si Iman. Walang seizure mula sa operasyon. At gusto niyang magdonate sa ospital. Malaking donasyon. Donasyon ulit ko, nalilito. Pero sinabi mo nawalan na siya ng lahat. Nawalan nga, pero may naibenta raw na lupa na naiwan sa kanya. Family inheritance. At gusto niyang idonate lahat para gumawa ng research fund para sa childhood epilepsy sa ospital. Wala akong masabi. Hindi inaasahan. May pamor, tuloy ni Dante. Gusto niyang sa pangalan ko ang phone. Gusto niyang tawaging Yar Dante Vargas Fund for Childhood Epilepsy Research. Tinanggap mo ba, sabi ko pag-iisipan ko? Kailangan ko munang kausapin ka. Tahimik kami. Marami para prosesuhin. Yung lalaking nanligaw sa amin ngayon ay gusto i-immortalize ang pangalan ng anak na tinanggihan niya sa medical fund. Ano ang tingin mo? Matanong niya. Sa tingin mo genuine ba o puro guilt na gustong bumili ng tawad na isip ko ng mabuti? Pwede palaging pareho. Pwede guilt at saka genuine pa rin. Ang tanong, makakabuti ba to sayo o makakasama? Umupo si Dante na nag-iisip. Alam mo kung ano ang kakaiba, wala akong nararamdaman para sa kanya. Walang galit o sama ng loob. Parang estranghero siya, may biological connection sa akin. Pero emotionally zero. Wala siyang kabuluhan. At ang pera, sabi ko, makakatulong yon sa maraming bata. Sang-ayon niya. Kaya iniisip kong tanggapin, hindi para sa kanya, kundi para sa mga bata. At yon ang ginawa niya. Tinangga ang donasyon ng may kondisyon na maintindihan ni Marcos na walang nagbabago. Medical act lang yon, hindi emotional bond. Ginawa ang fund ng may seremonya. May ceremony ang ospital. Inimbitahan ang press, buong show. Nandun si Marcos na sinusubukang magmukhang importante para makahabol kahit konti sa liwanag ni Dante. Pero ang sumisilaw ay ang anak ko. Nagbigay siya ng kahangahangang speech tungkol sa kahalagahan ng research, kung paano deserve ng bawat bata na mabuhay ng walang limitasyon. Nagkwento tungkol kay Iman at kung paano nagbabago ang buhay ng medisina. Hindi niya binanggit si Marcos kahit isang beses, at sa paraang yon ang pinakamabuting revenge. Ginagawa siyang irrelevant sa sariling kwento. Pagkatapos ng seremony sa toast, nakita kong lumapit si Marcos kay Dante. Lumapit ako para marinig. Dante, sabi niya ng alanganin. Alam ko hindi nagbabago kahit ano. Alam ko wala akong karapatan magtanong. Pero sa tingin mo ba balang araw pwede tayo hindi? Putol ni Dante. Mabait pero matatag. Mr. Thorne, pinahahalagahan ko ang donasyon. Makakatulong yan sa marami. Pero hanggang doon lang. May pamilya ako. May nanay akong nagsakripisyo ng lahat para sa akin. May mga kaibigan, koleges. Puno ang buhay ko. Walang bakanteng espasyo para punan mo. Dahan-dahang tumango si Marcos, talo. Naiintindihan ko. Gusto ko lang malaman mo na nakikita ko na. Nakikita ko kung gaano ako kamali. Kung gaano ka kahanga-hanga. Lagi akong kahanga-hanga, sabi ni Dante ng walang yabang, katotohanan lang. Ang pagkakaiba, hindi mo makita lampas sa prejudice mo. Pero yon ang problema mo, hindi ko. Sana'y natuto ka kay Iman. Sana'y maging tatay ka sa kanya, na hindi mo naging sa akin. At tumalikod siya at lumapit sa akin. Inabot ang braso. Tara na, ma. Maaga ang shift ko bukas. Naglakad kami palabas ng magkasama. Iniwan si Marcos sa likod muli. Pero sa pagkakataong to, hindi abandonment. Desisyon yon.
Desisyon na hindi hayaang sirain ng nakaraan ang future namin. Sakot sa pawi, tiningnan ako ni Dante at sinabi, "Salamat, ma." Sa ano tanong ko? Sa hindi mo ako sinukuan, sa hindi mo ako naramdaman na kulang. Sa pagtuturo mo na ang Down syndrome ay katangian lang, hindi definition. Sa pagtuturo mo na ang sipag at pag-ibig ay kayang harapin ang lahat. Puno ng luha ang mata ko. Hindi mo kailangang magpasalamat sa pagmamahal ko sa'yo. Anak ko, yon ang pinakamadaling ginawa ko. Hindi madali, sabi niya. Alam ko. Naalala ko kung paano ka umuwi na pagod na pagod. Naalala ko kung paano ka kumakain ng mas kaunti para may matira para sa akin. Naalala ko kung paano ka umiiyak ng palihim. Wala sa yon ang madali, mama. Pero ginawa mo. Gagawa ko ulit lahat yon. Sabi ko, hinawakan ang kamay niya. Libo-libong beses. Umuwi kami at ginawa ang usual routine. Siya nagkukwento ng cases sa ospital. Ako tungkol sa church group. Simple. Karaniwan. Perpekto. Sa gabing yon, bago matulog, naisip ko ang buong paglalakbay. 26 taon mula sa araw na tiningnan ni Marcos ang anak namin ng may diskusto. 26 taon ng pakikibaka. At sa huli, yung lalaking naniniwala na ang perpektong genetics ang nagdudulot ng tagumpay ay nag-iisa at basag. Yung batang tinanggihan niya ay nagliligtas ng buhay at nagbabago ng mundo. Binigay ng buhay sa bawat isa ang nararapat. Ipinikit ko ang mata at nagpasalamat. Salamat sa mga hirap na nagpapatibay sa amin. Salamat sa bawat luha. Salamat sa bawat hamon na naghubog sa kahangahangang lalaki na anak ko ngayon. At kakaiba, nagpasalamat pa ako kay Marcos dahil kung nanatili siya kasama ang prejudice niya, matatakpan niya ang liwanag ni Dante. Gagastusin niya ang mga taon sa pag-aayos ng hindi naman sira. Ang pag-iwan niya, kahit gaano kasakit, ang pinakamabuting regalo na ibinigay niya sa amin. Nagbigay ito ng kalayaan para lumago, para sumilaw. Ang mga sumunod na buwan ay nagdala ng higit na pagkilala kay Dante. Lumitaw ang research niya sa prestihiyosong international journal. Inimbita siya magbigay ng conference sa ibang bansa. Pero ang pinakapagmamalaki ko ay kung paano niya trinato ang pasyente niya. Isang hapon, nasa waiting room ako nang pumasok ang isang batang ina na may umiiyak na baby. May Down syndrome ang baby. Desperada ang nanay, nawawala. Personal na inasikaso ni Dante. Nang lumabas siya, iba na ang babae. May luha, pero luha ng pag-asa. Huminto siya para kausapin ako. Yung doktor na yon, sabi niya, itinuro ang opisina. May Down syndrome siya at doktor siya. Sabi niya sa akin na pwede ang anak ko maging anuman niya gusto. Pinakita niya ang success stories. Sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot. May pag-asa ako. Halos sumabog ako sa pagmamalaki. Yon ang tungkol dito. Hindi lang nagliligtas ng buhay si Dante. Binabago niya ang pag-iisip. Sinisira ang mga hadlang. Naging simbolo siya. Nagsimula siyang magbigay ng talk sa schools, support groups, laging may paihong mensahe. Ang limitasyon ay nasa isip ng naniniwala na mababa ang kakayahan. Hindi sa nilalang mababa ang tingin. Tinanong siya ng journalist para sa interview tungkol sa doktor na nagtagumpay sa Down syndrome. Tinanggap niya, pero may kondisyon. Hindi ko tinalo ang Down syndrome, paliwanag niya. May Down syndrome ako at magkakaroon ako nito habang buhay. Bahagi yon ng akin. Ang tinalo ko ay ang prejudice, ang mababang expectation. Yon ang tunay na disability. Hindi sa extra chromosome ko, kundi sa pag-iisip ng tao. Maganda ang lumabas na report. Viral sa buong bansa. Dumating ang mga sulat mula sa lahat. At alam mo kung sino ang nakakita ng report, si Marcos. Tumawag siya sa ospital na gusto makipag-usap kay Dante. Hindi binawi ng anak ko ang tawag. Matagal siyang nagpumilit. Pumunta pa siya roon. Pero hindi pinayagan ng security. Doon niya ako nahanap na palabas ng pharmacy. Mas matanda, mas desperado. Bernadette, pakiusap, sabi niya. Gusto ko lang makipag-usap sa kanya ng 5 minuto. Ayaw niyang makipag-usap sa'yo, Marcos. Tanggapin mo na. Nakita ko ang report. Nakita ko kung ano siya. Kailangan kong sabihin sa kanya na mali ako. Na nagsisisi ako. Sinabi mo na yan maraming beses. Hindi binabago ng tawad ang nakaraan. Alam ko, halos sumigaw siya. Pero kailangan kong subukan. Kailangan niyang malaman na nagsisisi ako araw-araw. Tiningnan ko yung lalaki at wala akong naramdaman. Kahit tawa, puro pagod. Marcos, gusto mo ng tawad para maging mas mabuti ang pakiramdam mo. Pero ang tawad ay hindi tungkol sa'yo. Tungkol sa taong nasaktan mo. At hindi kailangan ni Dante na tawagin ka para magpatuloy. Natapos na niya to. Multo ka na lang na pinili niyang iwan sa likod.
At ikaw, tanong niya. Tinatawad mo ba ako? Naisip ko ang lahat ng gabi na umiyak ako mag-isa. Ang gutom, ang sakit sa likod. Hindi, sabi ko. Hindi kita tinatawad. Pero hindi rin ako galit sa'yo. Simple lang, wala ka ng kabuluhan. Irrelevant ka na sa buhay ko at ni Dante. At sa tingin ko mas masahol yon kaysa galit. No, iniwan ko siya roon at umalis. At sa pagkakataong yon, isinara ko na ang chapter ng tuluyan. Isa pang taon ang lumipas. Nagnegatibo 28 si Dante. Nagkaroon kami ng party sa bahay. Sa gitna ng party, tinawag niya ako sa gilid. Ma, may ibibigay ako sa'yo. Sabi niya, inabot ang envelope. Ang deed ng bahay sa pangalan ko. Dante, hindi mo kailangan. Kailangan ko, putol niya. Deserve mo ang seguridad, ma. Hindi ka na dapat mag-alala sa bubong sa ulo mo. Sayo na ang bahay na to. Umiyak ako na parang bata. 28 taon na ang nakalipas. Nasa kalye ako na may sanggol. Ngayon may sarili akong bahay. May pamor, sabi niya, ngumingiti. Nakilala ko ang isang tao. Ano, doktor? Si Simon. Cardiologist siya, pediatric. Kamangha-mangha siya, ma. At nakikita niya ako. Alam mo, hindi niya nakikita ang syndrome. Tumawa ako at umiyak ng sabay. Ang baby ko ay in love na. Nandun siya sa party, sabi niya, namumula. Yung naka-blue dress. Nakita ko siya. Nakatawa siya sa mga tao. Mukha siyang mabuting tao. Alam ba niya ang lahat tanong ko tungkol kay Marcos? Ikinuwento ko. Sabi niya napatunayan lang nito kung gaano ako kalakas. Nakilala ko si Dra. Simon at napakabait niya. Pinakamahalaga, tiningnan niya ang anak ko ng tunay na pag-ibig. Nagdate sila ng 2 taon at nag-engage. Ang kasal ay nakaschedule sa susunod na tagsibol. 1 linggo bago ang kasal, tumawag si Iman, ang anak ni Marcos. 15 na siya at tumatawag ng palihim. Yar Vargas, sabi niya ng kinakabahan. Tungkol po sa tatay ko. Malubha po siya. Pancreatic cancer. Malapit na po siyang mamatay. Sabi niya kailangan niyang magkapayapa bago umalis. Tiningnan ako ni Dante. Sinabi ko lang na desisyon niya yon. Iman, sabi niya. Malungkot ako. Pero hindi ko alam kung mabibigay ko ang gusto niya. Naiintindihan ko, sabi niya, umiiyak. Gusto ko lang magpasalamat. Iniligtas mo ang buhay ko at kahit sino ang tatay ko. Hindi mo ako trinato ng iba. Mabuting tao ka. Hindi mo kailangang dalhin ang mga pagkakamali ng tatay mo. Sinabi ni Dante sa kanya. Pagkatapos mag-hang up, nag-isip siya. Sa huli, nagdesisyon siyang pumunta, hindi para kay Marcos, kundi para sa sarili niya para isara ang cycle. Sumama ako. Sa public hospital si Marcos sa shared room. Balat at buto na siya, dilaw. Dumating ka. Bulong niya nang makita si Dante mula sa malayo. Para kay Iman, hindi para sayo, sabi ni Dante. Hindi ko inaasahan na darating ka. Hindi ako dumating para gawing madali ang kamatayan mo, sabi ni Dante. Dumating ako para sabihin ang ilang bagay para sa akin. Tumango si Marcos. Pwede kong sabihin na tinatawad kita. Pero kasinungalingan yon. Hindi kita tinatawad. Hindi para sa ginawa mo sa akin. Tapos na yon. Pero para sa ginawa mo sa nanay ko. Iniwan mo siya sa kalye na may newborn. Pinilit mo siyang paghirapan ang likod. Isinakripisyo niya ang buhay para sa akin, habang ikaw ay nabubuhay ng perpektong buhay. Umiyak si Marcos. Alam ko. Kaya hindi ako makakamatay ng mapayapa. At hindi ka dapat, sabi ni Dante. Dalhin mo ang bigat na yon hanggang sa huli, dahil may konsekwensya ang bawat aksyon. Gusto ko lang malaman mo, sabi ni Marcos, na nakikita ko na. Nakikita ko na kahanga-hanga ka. Nabulag ako. Nawalan ako ng pagkakataong makilala ang kahangahangang anak. Tama ka, sagot ni Dante. Nawalan ka ng lahat. Ang unang hakbang ko, graduation ko, buhay ko. At ang pinakakalunos-lunos, hindi mo nawala dahil sa obligasyon, kundi sa pagpili mo. Pero salamat sa isang bagay. Kung nanatili ka, lalason mo ang pagkabata ko. Ang pag-iwan mo ay nagpalaya sa akin. Hindi ko deserve ang tawad, bulong ni Marcos. Hindi, pero bibigyan kita ng mas mabuti. Kawalan ng pakialam. Wala ka ng espasyo sa puso ko. At magpapatuloy ako sa masayang buhay ko nang hindi lumilingon. Oh, at ikakasal ako sa susunod na linggo. At kung magkakaroon ako ng anak, isang lolo lang ang makikilala nila. Si Lolo Joy, ang tunay kong tatay, kahit namatay siya bago ako ipanganak. Dahil ang tatay ay yung nagpalaki sa'yo. At hindi ka kailanman naging tatay ko. Lumakad kami palabas. Sa hallway, huminga ng malalim si Dante. Malaya na ako, sabi niya sa akin.
Namatay si Marcos 3 araw pagkatapos. Nagpadala si Dante ng bulaklak bilang courtesy kay Iman. Pero hindi siya pumunta sa libing. Sa araw ng kasal, puno ng pag-ibig ang simbahan. Maganda si Dra. Simon, at nang oras na pumasok ang groom, walang tatay, pero may nanay. Naglakad ako kasama siya hanggang sa altar na sumasabog ang puso. Sa vows, tumalikod si Dante sa akin. Bago ko pangakuan ng pag-ibig si Simon, kailangan kong magpasalamat sa nanay ko. Mama, tinuruan mo ako kung ano ang walang kondisyong pag-ibig. Tinuruan mo ako na ang tanging tunay na disability ay ang kakulangan ng pag-ibig. Lahat ng ako ay dahil sa'yo. Walang hindi umiyak. Sa party, habang nanonood sa anak ko na sumasayaw ng waltz, naisip ko kung gaano kalayo ang narating natin. May mga ironi ang buhay. Yung lalaking nanligaw sa amin ay namatay mag-isa at puno ng pagsisisi. At kami, yung mga depektibo, ay nagtayo ng buhay na puno ng pag-ibig at tagumpay. Ngayon, sa 63 taong gulang ko, sinasabi ko sa'yo, sulit ang bawat luha. At kung mababalik ko ang panahon, wala akong babaguhin dahil bawat hamon ang naghubog sa kahangahangang lalaki na anak ko. Kung naantig ang kwentong ito sa puso mo, mag-like ka. Sabihin mo sa comments kung saang bansa ka nanonood at kung kailanman kailangan mong patunayan ang sarili mo kapag nagduda sila sa'yo. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Bawat linggo nagdadala ako ng totoong kwento. I-hit ang bell icon at kung gusto mong suportahan pa ang channel, maging member ka.